Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Sobrang na-elite talaga ako sa airport dito. Sana ma-improve talaga ng SMC yung naiya natin para at least pagpunta ng mga turista doon sa atin, parang oh shit, ang ganda na airport. Parang gano'n, ang sarap ng feeling ng gano'n eh. Sa mga detective, magbablog ako ngayon ng Hong Kong to Manila at magte-take kami ng Airport Express na train. Samahan nyo kami. Ayan, i-guide namin kayo. Let's go. Di uso traffic dito, promise. As in, mag-MTR ka lang, mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo. At kung may kotse ka man o taxi, wala naman traffic. Dito na kami sa Changi Station. Actually, ito yung yung mall dito. Dito sa Changi, pinagbababa ng bus. So, U4 the Airport Express. So, ayan, nakarating na tayo ng U4. So, nandun yung Airport Express. So, kukunti lang naman talagang pasahero dito kasi medyo may kamahalan. Tapos, kung galing ka naman ng mga MTR station, dito ko bababa sa Tung Chung Line dito sa Changi Station. So, kami nasa Changi Station naman din kami dahil galing kami dun sa hotel namin at yung bus dadaan dito sa Changi. So, sobrang accessible, sobrang ganda ng railway system nila dito kaya hindi ka maliligaw at mabilis magiging biyahe mo. Sa elevator, ayan agad yung Airport Express. Walang katao-tao, di ba? Less hassle talaga yung niya. Ha? Agad, wait lang. Oo, less hassle yung niya. Less hassle yung kanyang pagko-commute. So, sa Klook, pwede kang mag-avail ng dito ng kanyang single journey tickets kasi kapag nag-octopus card ka, medyo may kamahalan. Pero pag sa Klook, meron kasi mga packages. Yes, mura. So, search lang doon sa Klook na group packages. Tapos yung group packages niya is for 2 o kung ilan kayo. So, yung mga bumababa na yan, galing sa MTR station ng Changi. Makukuha yung QR codes, dito nyo lang i-scan. Yan, may ilaw niyan. Mga fares niya. Kung mag-octopus card ka o smart ticket, I don't have an idea for that smart ticket. Pero ayan, makikita nyo yun dyan. Dito kami sa Changi 65, may kamahalan, di ba? Pero okay na rin yan dahil sa Klook yata is 50 per head. So, value package is dalawa kami, so 100. Kesa naman 65, pag dalawa kami, 130 Hong Kong dollars. Special fares. Yan naman, para may idea kayo. Yes, may smart ticket. Ito yung single journey ticket. Ayan o. Niscan niya na. Ayan na. Ito na yung train. Talab na kami ng train. Ganda ng train. Yung bagahe namin. Station. We're going to the airport. 列车即将到达香港国际机场，下车的乘客请不。 Bilis na. Walang ka-hassle. Andito na gagawin sa airport. Wow, sana may ganito sa Pinas. Oh, pero siyempre maigpit sa atin kasi maraming mga loko-loko eh. Na nagte-take advantage ng ganito kaluwag tsaka ganito ka-efficient na commuting system. Labas mo ng station Airport Terminal 1, airport. Makita mo na yung departure check-in, arrival information. So ayun na. So pupunta na kami ng immigration para check-in muna kami tapos immigration. Kailangan pala namin pumunta ng arrival hall kasi ibabalik namin yung pocket wifi na nirent namin. Yeah, I see a McDo. Parang gusto ko mag-McDo para medyo tipid. Para sa iced coffee.
Kasi syempre, mahal ang mga kape, pero siguradong sa McDo, mas makakamura kami. Hindi man ganun kamura pag kinonvert mo sa pera natin, pero kumbaga yung price ko, compare mo sa Starbucks dito, medyo masakit sa bulsa, lalo pag kinonvert mo. Ng Asia World Expo, meron din access dito. Same train din naman. Yung kanina sinakyan namin. Hindi, diretso din siya dun sa Asia World Expo. So, tingnan mo naman, oh. Hassle, di ba? Tsaka airport nila, hindi ka ma-i-stress. Ayan, oh. Hindi ganun kagulo katulad sa atin. And sana ma-improve din sa atin at kahit paano mahabol yung ganitong klaseng quality ng airport service. Delhi, France. Tingnan natin yung exchange dito. Kung magkano sa atin. Parang mas malaki yata dito eh. So, tinanong namin kung nasa ng Cebu Pacific Bay, yung para sa mag-check-in. Nandun siya sa pinakadulo, nandun siya sa letter L. Siya yung last letter dito, last bay. So, pupunta kami doon, mag-check-in muna kami bago kami mag-immigration. So, yung mga detective, napaalala ko sa inyo, letter L. Pag Cebu Pacific kayo, letter L. Hindi lang siya basta dulo dito na letter L. Sa pinakadulo pa siya ng letter L. Dulo ng dulo. Kasi yan, AirAsia. Oh. AirAsia dito. Tapos dulo pa talaga yung Cebu Paxo. Parang medyo mahabang lakaran. So, medyo agahan nyo dito. So, meron namang self-check-in and bag tag printing dito. So, para mapabilis ka. Kung wala ko namang malalaking bagahe, yung sakto lang, yung 7 kilos lang, alam mo, dito ko na lang. Oh, ayan. I-print ko siya. Yes, i-print na yan. Aldrin. Photo down. Ayan, scanning. Madali lang dito. Ayan o. Nakabilis, di ba? Oh, we're done. We're done. I-check kung saan gate kayo kasi baka pumetiks kayo ha. Tapos yan, gate 42 kami. So, ayan. Train to gates. So, magti-train pa kami. Ayan o, may train station. Yan. So, dapat talaga, iaalamin nyo muna para hindi kayo maging complacent, tsaka hindi kayo maligaw, hindi kayo mahuli sa oras. Sobrang efficient ng airport service namin na train, Airport Express. Tapos, ayun, Airport Express. Tapos yung check-in. Tapos yung, yung sumunod na ginawa, immigration, sobrang smooth. As in, ang bilis. Oo. Lalo ako napapasmile nung pagkatapos yung biglang bubukas yun. Ice coffee kami dito kasi may natira dun sa aming, anong tag dito? Octopus card. Ma'am Kim, sorry, inubos namin Hello? Tapos, hello, thank you. Ice coffee. Yes. Thank you. Hi there. So, ang bilis ang nila dito. Wait lang. Ayan, $30 yan. $30. Ayan. Doodles. So, signature Hong Kong iced coffee nila. Tapos, nakakatawa, $30 siya. Tapos, plano naming bawasan na lang yung nasa octopus card para hindi naman sayang laman. Tapos, pag swipe na sa akin, ang natirang sukli is 0.01. So, side to side. Sorry na, Kimi. 0.1? Takeaways nga pala dito sa Hong Kong Airport. Kung lagi ka nagnanaya, lagi ka nagka-travel sa Pilipinas, syempre, kadalasan naman tayo ka-travel Boracay, Puerto Galera, hindi pala kailangan doon. Bohol, Davao, Cagayan de Oro, kung saan pang lugar sa Pilipinas, lagi tayo syempre no choice na iya. Sobrang stressful and nasanay na tayo na ganon and kumbaga karamihan sa atin na lagi nagka-travel parang na-immune na doon sa ganong klaseng sistema. Pero pagdating mo dito, sobrang parang basta ang hirap sobrang galing ng nila dito, sobrang galing sobrang efficient, sobrang smooth, wala kang magiging problema sa immigration. So gag-scan mo lang yung dalawang klase actually, hindi ko alam kung para sa immigration yun, pero sure ako doon sa pangalawa. So una, nakita nung sa immigration officer na tag dito na Philippine passport yung hawak namin. So kasi pila yun, tapos siniscan yung mga passports.
So sabi niya, dito na kayo. Tapos, din kami pagpila namin, hindi na inano yung passport namin, pinicturean lang kami. So, identification verified. So dahil siguro nasa system na kami ng Hong Kong, ng immigration nila. So ganun kadali, ganun ka-efficient. Hindi ka na magpipila-pila ng mahaba na nangyayari sa NAIA. Tapos pagdating mo ng second, immigration na mismo, ganun lang, scan mo lang yung passport mo and lalabas ka na. So pipicturean ka lang din. So siguro hindi din natin alam kasi syempre pag lalabas tayo ng bansa lagi tayong tinatanong, hindi naman din kasalanan ng mga immigration officers natin, kasalanan din nung mga lumalabag sa batas na illegal aliens sa ibang bansa, pero hindi natin sila masisisi kasi ginagawa nila yung para sa pamilya nila, na hindi sila nagkakaroon ng opportunity na ma-invite ng trabaho ng legal, di ba? So ayun, try ko muna yung coffee. Bilis din ang pagpunta dito kasi sa atin kasi masasanay ka kasi ang Pilipinas kasi matraffic, so maglalaan ka talaga ng sobrang habang oras para sa travel mo. So pagdating mo ng airport, so pipila ka, mag-check-in ka, diba? So mahabang proseso, tapos lalo pag out of the country ka kasi mag-immigration ka pa, so maglalaan ka ng oras na pag-check-in. Tapos yung pagpila mo ng immigration, kami nag 1 hour kami, more than 1 hour kami, siguro mga 1 hour 20 minutes yung pila namin sa immigration. So dapat talaga may laan ka ng oras doon. Tapos dito, sobrang bilis kasi pag alis namin ng hotel namin, nagbus kami around mga 10 minutes, nakarating na kami ng Chingy Station, ng Chingy MTR Station. Actually, hindi siya yung mismong MTR Station, yung mall. So, nandun lang di access ng MTR Station. Tapos pagdating namin ng taas ng U4, so nakita nyo naman kanina, diba? Yung U4, nandun na. So, ayun agad. Tapos walang pila yung walang pila yung pangalan nito. Walang pila yung, diba, para sa MRT tayo, pipila tayo dun sa, kasi sobrang dali lang. So, pagdating mo dun, nandun na yung train, nag-aantay ng pasahero. Pagdating, makakaupo ka, nilalagyan na ng bagahe. Sobrang bilis. Tapos pagdating mo dito, Babe, sabihin mo sa mga Pinoy, Cebu Pacific, pinakadulo. kasi sinabi ko, so medyo kawawa tayo dito kasi nasa dulo tayo. Pero okay lang naman. Okay lang. Ako naman kasi sobrang efficient naman din yung Cebu Pacific kasi may online check-in booth naman sila. So, online check-in booth. Self-check-in booth naman sila. So, madali. So, nakita nyo naman kanina. So, ayun na siguro. Ang ganda din ng airport, syempre, para kang nasa high-end na mall. Kaya may Disneyland, meron si Gordon Ramsay na to go na bilihan. Ayan, tapos mga mamahaling brands din siguro ng pagkain to. Actually, Chanel pa nga dito, may Louis Vuitton pa nga dito. May Hong Kong Disneyland pa dito. So, sobrang goods talaga to. Sobrang goods. Konti tao, di stressful. Alam niyo naman, pag naglasa na kayo, alam niyo naman yung vibe ng stress. So, dito kasi pag nandito, parang relax. Yeah. At dito ko, parang Cebu. Parang nasa Cebu ka. Cebu Mactan International Airport. So, parang ganun yung vibe na sobrang relax lang. Parang laid back lang yung dating mo dito. So, kasi dito sa akin ng aeroplano, syempre. Ayun sa train nga pala. So, mag-train kami dun sa mag-date namin. So, lagi nyo alam nyo sa date nyo. So, yung station na nandito kayo, nakapasok na kayo. Tapos ang immigration na, alamin nyo kasi hindi siya, sa sobrang dami ng dates nito, hindi siya nandito sa isang lugar lang. Magte-train kayo katulad nyo sa amin kasi 42 kami. So, 40 to 80 kailangan mo mag-train. So, alamin nyo na, huwag nyo yung kakalimutan yun. Ha, guys? Maraming gates. Maabot ng 5:30. Ito yung gates 42 to 30 sa left. Bababa pa kami. Tapos 5:11 to 5:30 dito sa right. So, bababa pa dyan, First stop lang kami kasi 40 to 80. So, dalawang stop siya. So, next train, makikita mo dito in 1 minute daw. So, parang naririnig ko na nga Ang ganda dito kasi naka-LED yan. Ayan, dumating na pala. Train is approaching, Ayan. So, wala talaga sakayan. Kami lang talaga sasakay dyan. Doon siya.
Yun, ang bilis lang. Yan o, ganda ng trains. Pag 201 to 230 yung gate mo, yun, hindi ka pa bababa. Kasi diretso ka pa ng one more stop. So, escalator lang tayo, dami nakapila sa elevator. Naririnig nyo ba yun? Tik, 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 mamilis yun kapag alis na kayo ng Hong Kong at kung galing na kayo ng Hong Kong, eh siguradong namimiss nyo rin yun. So, 40 to 59, ito yung gate. Ayan. Yung Global Exchange din dito. May lounges din, no? Siyempre, Emirates na magandahan pa dito. May walk-a-later pa. Kung malayo pa yung gate mo. O, ganito ka na. Since kami, ito na yung 42, hindi na kami, sa tag dito, hindi na kami magaganyan kasi lalagpas kami. So, malapit-lapit lang. Yan ang gaganda kasi mga guys dito kasi sa atin sa Pinas, pure upuan lang. Dito, may mga desk. Ayun, desk na pwede kang mag-laptop. Kung feel mo pang mag-work o tag dito, mag-internet sa laptop mo. O kung gusto mo kumain. So, may desk talaga. So, ito yung 42. Yes. Prayer room para sa ating mga kapatid na Muslim. So, ayan. O, yung tarmac ko. Ang ganda. 42. Is this 42? Ayun yung 42, di ba? Ayan, sa bagay. Dito tayo sa desk. Yeah, we can charge. Ang ganda, may charger pa. Yes. Yeah. May charger pa. May port pa, USB port para kung gusto mo mag-charge. And we will charge. Mag-iikot lang ako para mapakita pa sa inyo yung ibang pakikita nyo dito. Sobrang na-elite talaga ako sa airport dito. Sana ma-improve talaga ng SMC yung naiyan natin para at least pagpunta ng mga turista doon sa atin, parang, oh shit, ang ganda na airport. Parang gano'n, ang sarap ng feeling ng gano'n eh. And alam ko pag nasa Cebu sila, ramdam na ramdam din nila yon na ang ganda ng airport. Kasi ako talaga, pag nasa Cebu talaga ako, nakakailang Cebu na ako. Ang ganda talaga ng airport nila. Kasi hindi ako i-stress doon. So, ayun na muna. Mag-video lang tayo dito ng mga aeroplano. Yung mode niya. Makita mo dito yung bundok. Tapos, yung ulap na kumakain sa taas niya. Kasi umuulan ngayon. Ganda ng mga ibang upuan dito na. Nakaupo ka sa charge ka. So, hindi ka stress kasi unang-una kapag nalobat ka, ang tagal mo na kasi dito. Ang problema kasi charger. Dati naman meron, kaso alam mo yung parang nakahiwalay siya, kailangan pang tumayo, tapos siksikan kayo doon. Support, alam mo yan, kung nagigets nyo naman yung sinasabi ko. Malaking tulong yun sa mga passengers. Ayan, so relax ka lang sa upuan mo, din ka na mag-charge. Hindi mo na kailangan bantay-bantay yung cellphone mo kasi katabi mo naman yung mismong device mo. At dahil Pinoy tayo, lagi hanap natin kung saan tayo magpunta. Tadaan! Starbucks. Meron siya dito syempre. Ito man sa Hong Kong, pero hindi ganun karami yung branches na tulad nung sa atin. Kumbaga, kahit isang sulok halos ng Manila pumunta, meron Starbucks. Diba? So dito sa Hong Kong, parang ilan lang siya. Hindi siya tinatao. So parang mga tao dun, puro mga bibili lang. I-take out na yung kape. So ganun, hindi siya tinatambayan. So yan, boarding na. Pero syempre, alam niyo naman na Cebu Pacific, meron mga boarding group. So boarding group 1 yan. Number 2. 5J111, bound for Manila, is now inviting all remaining guests. Yeah, we're boarding. Economy class lang naman tayo. Yeah, 31J. Doon pa. Yes, going back to Manila, babe.